Hello, hello. Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo ay mag-reaction video sa naganap na pag-aresto sa ating dating Pangulong Duterte kagabi lang, mga 9 p.m. Ito ang ating panoorin sa pahayag ng ating kasalukuyang Pangulo, Bongbong Marcos. Ito. The arrest, the arrest that we did today was in compliance with our commitments to Interpol. It just so happened that that came from ICC. But it's not because it came from ICC, it's because it came from Interpol. Paano nangyari ang ganong ano daw? Pang-apat po na tanong, Mr. President, sinasabi po nila na ito ay political Nag-iipat agad. persecution. Nagbago agad ng tanong, parang mga duda pa doon sa sagot. Okay, tuloy Lamang natin. at may kaugnayan din daw sa 2028 elections. Okay, well, I'm sure sasabihin nila yan. But this case started in 2017 when we were still members of the ICC, and it was during the time of former President Duterte. So I don't see how that can be political persecution on my part, because it was initiated before I even came into the picture. So that would seem. But once again, we have to recognize that, you know, of course, it's natural for people to put lalagyan ng politika, kulay ng politika. Pero sinundan lang natin yung ICC, yung Interpol. Wala tayong, hindi natin kinakausap yung ICC. Marami silang hinihingi sa atin ng mga dokumento, wala kaming binigay. Yun lamang, hindi natin mahindian ang Interpol. Pag sinabi sa atin, tulungan nyo kami, kailangan namin kunin itong taong ito. Dahil, kung maalala ninyo, lahat ng mga tumakas dito sa Pilipinas, kagaya ni Alice Go, kagaya ni Arnie Tevez, kung sino-sino pa, pati naman yung mga human trafficking sa Myanmar, pati sa mga madadamay. Sinong tumulong sa atin para makita natin yung mga ating kababayan na inaapi at ginagamit sa masamang paraan? Ang Interpol. Kaya naman, dapat naman tayo, pagka sinabi sa atin, tulungan nyo kami sa ganito, tumulong kayo. Kaya naman, ganun ang ginawa natin. Maraming salamat, Mr. President. Wala. Talagang pinaninindigan lang niya na yung nangyaring pag-aresto ay ginampanan niya lang yung tungkulin natin bilang membro ng Interpol. Pero ang sinasabi niya kanina, ginawa yun niya hindi dahil sa ICC. Yun ay dahil sa pagtugon ng request ng Interpol. Eh, nakakalitong di mo maintindihan para ng mga bata. Ang ICC, siya ang korte, siya ang nag-issue ng warrant of arrest. Yan nga ang hawak ng gobyerno ngayon. Yan ang hawak ninyo na mga ano natin, tawag dito, mga
tagapagpatupad ng batas ng bansa natin. Yan ang hawak ninyo eh. Yung warrant of arrest na galing sa ICC. Tapos sasabihin nyo, gagawin nyo yan dahil ang nag-request ay Interpol. Napakasimple lang naman eh. Yan ay warrant of arrest ng ICC. Ginamit lang yung Interpol. Kaya, pag sinunod mo yung utos ng korte na arestuhin, ibig sabihin, utos ng korte yung sinusunod mo. Ano yung korte? Di ICC. Bakit sasabihin yung ginagawa nyo lang yan dahil sa request ng Interpol? Malaking kalukuhan. Kitang-kita naman sa ginagawang tanong. Yung tanong, sagot. Wala nang follow-up na tanong. Kasi pilit yung binibigyang diin na ang ginawa ninyong pag-aresto ay hindi pagtulong sa ICC. Bakit ba kailangan yung ipaliwanag na di kayo tumutulong sa ICC? Ang ginagamit nyo nga ay ang ginagamit nyo ay arrest warrant ng ICC. Dapat ang ginamit nyo, arrest warrant ng Interpol. Ganun na dapat. Kasi para tayo na dito mga bata. Nako, mga kababayan ko, presidente itong ating nagsasalita. Yan yung ating Pangulo.